ating aralin, nais ko magsitayo ang lahat upang sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Maraming salamat at dinarating niyo po kami sa paralan ng ito na ligtas. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala at sa aming magiging sala. Naway gabayan niyo po kami sa araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So, good morning, grade 6 Apple. So, bago kayo magsiupo, nais ko muna pulutin ninyo ang mga kalat na inyo nakikita sa inyong ilalim ng mga upuan. So, maaari na magsiupo ang lahat. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang i-check ang inyong attendance. So, dito naman is, sasabihin nyo lang na present kapag natawag ang inyong pangalan. Natutuwa ako at walang lumiban sa ating klase. So, magsisimula na tayo ngayon. Sana ay handa na kayo. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang magkaroon tayo ng balikaran. Ano ang ating tinalakay noong nakaraan? Tama, ito ay tungkol sa kaganapan noong himagsikang Pilipino. So, ano naman ngayon ang ibig sabihin ng KKK? Tama, ito ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Ito ay itinatag noong 7 ng Hulyo, 1892. Itinatag itong samahan na ito upang makipaglaban sa mga Espanyol upang makamit natin ang kalayaan. So, sino naman ang nagtatag na samahang KKK? Tama, si Andres Bonifacio ang unang nagtatag na samahang ito. So, natutuwa ako at naalala niyo pa ang ating talakayan. Natitiyak ko na kayo'y handa na sa ating bagong aralin. Bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang palaro. Magkakaroon kayo dito ng plus 10 kung sino man ang makakasagot ng tamang sagot. Sa palarong ito ay tinawag ko litrato ko, hula mo. Magpapakita ko sa inyo ng litrato. Ang gagawin nyo lamang ay didikit nyo kung sa tingin nyo sila ay yun. Maaari nyo ba itong gawin? Okay. So, sino ang gustong sumagot? Mahusay. Ako ay natutuwa sa inyong kooperasyon. Mamaya ay malalaman ninyo kung ano ang ilan ang inyong tamang sagot. And kung sino ba ang mga kababaihan na ito. Ngayon, magsimula tayo. Sino nga ba sila? Sila ang mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Isa sila sa mga kasama ng mga lalaking mga Pilipino na nagtanggol sa ating bayan. Ano nga ba ang kanilang naibahagi para sa digmaang iyon? Ngayon ay mag-umpisa tayo kay Gregoria de Jesus. Bago ko i-discuss si Gregoria de Jesus, nais ko muna magsiupo ang lahat at makinig ng maayos. Maraming salamat. Ngayon na tayo ay magsisimula na kay Gregoria de Jesus. Ang kanyang itsura ay ito. Ito si Gregoria de Jesus. Siya ay kilala bilang nakambini ng Katipunan. Ipinanganak noong Mayo 9, 1875. Siya ay kabiyak
ng inyong sinabi kanina na nagtatag ng samahang KKK na walang iba kundi si Andres Bonifacio. Tinawag rin siya ng mga manghihimagsik na Inang Oryang dahil siyang nagtatago ng mga importanteng dokumento, mga katipunan. Siya din ang namahala sa mga pagpapakain at pagpapagamot sa mga katipunan na minalas na kasugatan. Bago pa man magtraidor sa isang katipunan, tinuro siya dahil siya ang nagtatago ng mga dokumento. Pero bago pa man ito mangyari, naitago niya na ito sa malayong lugar. Naiintindihan po ba? Dumako naman tayo sa pangalawang kababaihan ng Rebolusyong Pilipino, si Josefa Rizal. Ito ang litrato ni Josefa Rizal. Alam kong pamilyar kayo sa kanyang apelido dahil siya ikasyam na kapatid ni Jose Rizal. Sino ang nakakilala kay Jose Rizal? Tama, siya ang ating pambansang bayani. Si Josefa Rizal o Panggoy ay katulad ni Gregorio de Jesus na nagtatago ng mga lihim na dokumento ng katipunan. Pinoprotektahan nila ang mga katipunero habang patago silang nagpupulong. Si Josefa Rizal ay ang kanilang ginagawa ay kumakanta at sumasayaw para mabaling ang atensyon ng mga Guardia Civil. Ang susunod naman ay si Melchora Aquino. Ito, si Melchora Aquino ay kilala bilang Tandang Sora o Ina ng Balintawak. Siya rin ang nanggagamot sa mga sugatan at nagsisirat ang nagpapakain sa mga katipunero. At ipinahiram rin niya ang kanyang bahay para pagpulungan ng mga katipunero. Susunod naman ay si Trinidad Texon. Ito si Trinidad Texon na kilala bilang Ina ng Biak ni Bato. Siya ang unang kababaihang umawak ng armas at sumama sa mga katipunerong makipagdigmaan. Siya rin ay binansagang ina ng Red Cross dahil sa kanyang paglilingkod sa mga katipunero. Siya rin ang nanggagamot sa mga nasugatan noong digmaan sa Biak na Bato. Sumunod naman ay si Marcela Agoncillo. Si Marcela Agoncillo ang pangunahing naghahabi ng opisyal na watawat ng Pilipinas. Ano nga bang naghahabi? Tama, ito ay nagtatahi. Siya ang pangunahing nagtatahi ng opisyal na watawat ng Pilipinas noong sila ay nasa Hong Kong. Hiniling ni General Emilio Aguinaldo na tahiin ang watawat na sumisimbolo sa Republika ng Pilipinas. Kasama niyang nanahi ang kanyang kaibigan na si Lorenza at si Delfina Natividad kasama ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Bago tayo magtuloy sa ating talakayan, sino ang limang ating unang natalakay? Tama, sila ang limang ating unang panalakay. Ngayon ay dumako na tayo sa pang-anim na kababaihan ng Rebolusyong Pilipino. Ay ang si Teresa Magbanwa. Ito si Teresa Magbanwa ay tinaguriang Visayan Joan of Arc. Siya ang naging commander ng grupong guerrilla at nanalo sa labanan ng Panay. At ang panghuli natin ay si Marina Dizon Santiago. Siya ang kauna-unahang babaeng nagpadala ng katipunan. Siya ay nagturo ng konstitusyon at simulain ng samahan. Iintindihan po ba? Ngayon, sila ang itong kababaihang magigiting sa Rebolusyong Pilipino. So, wala na po bang katanungan? Kung wala ng katanungan, ako naman ang magtatanong sa inyo.
ay magpapakita ko sa inyo ng litrato at ang gagawin nyo lang ay hulaan nyo kung sino sila. Magtaas lamang ng kamay ang mga nais sumagot. Maliwanag ba? Unang litrato. Tama. Pangalawa. Tama. Pangatlo. Tama. At ang pang-apat. Tama. Pang-lima. Mahusay. Pang-anim. Tama. At ang panghuli. Very good. Ngayon, alam ko na unawanan ninyo ang ating aralin. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ito ng maayos. Ang gagawin nyo dito ay pipiliin nyo sa loob ng kahon kung ano ang tamang sagot. Meron lamang kayong 30 minutes para sagutan ang mga katanungan ito. You may start now. So, finish or not finish, pass your paper. So, pakipass na lang forward and mamaya kukuhanin ko na lang yung mga papel nyo. So ngayon, bago natin tapusin ang talakayan na ito, mag-iwan ako sa inyo ng isang pagdaang aralin. Ang gagawin nyo lamang ay pagkukumparahin nyo ang kababaihan ng Rebolusyong Pilipino at kababaihan ngayon. Naiintindihan po ba? Kung naiintindihan at walang tanong, nais ko magsitayo ang lahat para sa ating closing prayer. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po dahil nailaos po namin maayos ang aming lesson. Naway gabayan po ninyo kami sa aming pag-uwi. Ay lamang po at maraming salamat. Sana manana ang Diyos, Spirit Santo, Amen. Maaari na po kayo magsiuwi at bago muna ay pulutin po muna ninyo ang mga kalat ninyo nakikita. So, yun lamang at maraming salamat sa inyong kooperasyon.